Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Mapagpalang araw, Sir Casper. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. Taga Iligan City po ako. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari ito may katagalan ng panahon ang nakalipas. Na mga panahong mangyari ang karanasan ko ay isa akong trabahador sa isang pabrika na paggawaan ng alak. Doon ko nakilala si Marieta na kapwa ko din trabahante. Taga rito rin siya ngunit naging magkaibigan kami. Kalaunan ay niligawan ko siya. Hanggang sa umabot ng 1 taon ang panliligaw ko sa kanya bago niya ako sinagot. Ganon kasi dati ang panliligaw, talagang dadaan ka sa butas ng karayom bago mo mapasagot ang isang babae. Noong nabuntis ko ang aking nobya mga kaswang, ay napagdesisyon na namin na tumira sa iisang bubong. Sa totoo lang, naging masaya naman ang aming pagsasama ni Marieta. Dahil sa buntis na nga ang kasintahan ko. Kaya pinatigil ko na rin siya sa pagtatrabaho sa pabrika. Mahal, hindi pa naman malaki ang tiyan ko kaya pwede pa ako magtrabaho. Hayaan mo na ako magtrabaho. Nakabusangot na sabi ni Marieta. Kahit na mahal, ayokong mapagod ka. Alam mo namang magiging unang anak natin yan. Kaya dapat ingatan natin. Malumanay kong sabi. Pero mahal, gusto kong makatulong sa iyo, sabi niya. Huwag ka na makulit mahal. Dito ka na lang sa bahay at ako na lang ang bahalang magganap ng pera. Saad ko. Kahit na nagpupumilit si Marieta na gusto niyang mamasukan, para makatulong ay hindi talaga ako pumayag. Hanggang sa wala na nga siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang. Naging maayos naman ang pagsasama namin sa loob ng 5 buwan. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, pinagnakawan at sinunog ang pabrika na aking pinagtatrabahuan. Kaya walang nagawang may-ari kundi ang sabihin sa amin na maghanap ng ibang trabaho. Paano na tayo? Ano na ang gagawin natin, Ronnie? Mangyak-ngyak na sabi ni Marieta. Nag-alala siya sa sitwasyon namin at kung ano na ang mangyayari sa amin. Ngayong wala na akong trabaho. Wala na kaming mapagkukuhanan sa pang-araw-araw na gastusin. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng ibang mapapasok ang trabaho, mahal. Wika ko sa kanya para hindi na siya mag-alala pa. Tumango ang kinakasama ko at pilit na huminahon. Nang araw ngang iyon ay kaagad na akong naghahanap ng trabaho. Halos lahat ng nakikita kong nakapaskil na nangangailangan ng trabaho ay inaplayan ko. Pero sa kasamang palad ay hindi ako matanggap-tanggap. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit bigla akong minalas-malas ngayon? Naiinis kong wika sa sarili at nakailang beses pa akong napabuntong hininga. Makalipas nga ang ilang araw ng paghahanap ko ng trabaho, ay hindi pa rin ako naghahanap. Marami na akong inaplayan, ngunit wala pa rin. Tila ba ng mga panahong iyon ay may pasan-pasan akong kamalasan sa buhay. Kaya sobrang nag-aalala ako kung saan kami kukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Mahal, ano kaya kung umuwi muna tayo sa amin? Sa Iloilo. Mas mabuti na doon kasi makakatipid tayo sa mga gastusin. Isa pa hindi tayo magugutom doon. Ang kailangan lang ay sipag at tiyaga. Sambit ni Marieta
Isang gabi nang naghahaponan kami. Sige, payag ako. Total naman wala na akong trabaho dito. At pamilyang malalapitan. Oras ng kagipitan. Sagot ko. At napabuntong hininga na lamang. Matapos nga naming pag-usapang mag-asawa, nasa probinsya na lamang nila kami maninirahan. Gawa ng paubos na ang ipon namin. At isa pa ang inaalala ko ay baka magalaw na namin ang perang inipon para sa panganganak niya. Ay unti-unti na naming inimpake ang mga gamit. Nang sumunod na araw ay kaagad na kaming bumiyahe papunta sa probinsya nila Marieta. Habang oras ang biyahe namin bago kami nakarating sa kanilang probinsya. Pagbaba namin sa bus, ay kaagad na naghanap ng tricycle si Marieta para sakyan namin papunta sa baryo kung saan naninirahan ang kanyang pamilya. Mga 30 minutos mahigit rin ang lumipas bago kami nakarating sa bahay nila. Pagkababa namin sa tricycle, ay bumungad sa akin ang isang may kalakihang bahay na bungalow style. "Tia Maring!" sigaw ng nobya ko sa isang babae na nakatalikod at nagwawali sa mga tuyong dahon sa labas ng bahay. Agad namang lumingon sa amin ang babaeng medyo may katandaan na at nakita kong lumawak ang ngiti nito nang makita kami. "Marieta!" balik nitong sigaw at nagkukumahog itong nilapitan kami. Mahigpit na niyakap siya ni Marieta at para bang sabik na sabik ang dalawa sa isa't isa. Maluha-luha pa nga ang matanda nang bumitaw na si Marieta mula sa pagkakayakap. "Kumusta po kayo, tiya? Medyo matagal-tagal na rin po tayong hindi nagkita." Tanong ng nobya ko. "Ayos lang, iha. Ikaw ba? Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi umuwi." Uwi ka ng ali. "Ayos lang po ako, tiya. At saka pasensya na po kayo kung hindi ako nakadalaw. Medyo naging abala lang po ako." Tugon ni Marieta. Bumaling ang tingin sa akin ng matanda. Agara namang ipinakilala ako ni Marieta dito. Magalang ko namang binati ang matanda at nagmano na rin bilang pagbibigay galang sa mga nakakatanda. "Magandang hapon din sa iyo, iho." Nakangiti nitong tugon. "Alin na kayo? Pumasok na kayo dito sa loob." Aya ng matanda at hindi inaalis ang pagkakahawak nito sa kamay ng kasintahan ko. Kita ko sa dalawa kong mga mata kung gaano sila kalapit. Kahit na unang tingin ko pa lang ay wala silang sinasabi sa akin. Halata naman kung paano sila mag-usap at ang mga ikinikilos nila. Nasiyahan naman ako habang pinagmamasdan si Marieta kung gaano din siya kasaya. "Nga pala, tiya, nasaan ang itay?" tanong ni Marieta. "Pumunta sa gulayan," maiksing tugon ng matanda. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, ay hindi pa rin magkamayaw sa pakikipagkwentuhan ng dalawa. At para bang hindi sila nauubusan ng kwento sa isa't isa. Kaya naman habang nag-uusap sila, ay inilibot ko ang aking paningin sa loob ng bahay. Malinis ang loob at maaliwalas. May mga antigo rin na nakadisplay sa sala. Ngunit isa lang ang nakaagaw ng pansin sa akin. Ang isang mahabang itak na nakasabit sa dingding. Kaagad akong tumayo at nilapitan ng itak na kumikinang pa at tila bagong hasa. "Nagmula pa yan sa abuelo ko. Ipinamana kay itay," sabi ni Marieta mula sa aking likuran, kaya halos mapatalon ako sa gulat. "Ano ka madaman, mahal? Gusto mo ba akong bawian ng buhay agad? Nakakagulat ka eh," inis kong sabi. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Para kang bakla sa itsura mo, mahal." Natatawa niya pa ring sabi. Kaya mas lalo akong nainis
Di naman siya nagalit dahil sa kilala niya naman ako. Alam niyang kapag ganun ako ay hindi ako seryoso. Halina kayo at kakain na tayo. Tawag ng tiyahin niya. Sumunod naman kami sa matanda at sabay na ngang kumain. Ilang buwan na yung ipinagbubuntis mo, iha? Tanong ni tiya habang kami ay kumakain. Mag-aanim na buwan na po, tiya, sagot ni Marieta. Sabay hima sa kanyang tiyan na maumbok na. Tumango-tango naman ang matanda bilang tugon sa sinabi ng kasintahan ko. Magtatakip silim na makauwi ang ama ni Marieta. Kaagad naman niya akong ipinakilala sa kanyang ama. Nung una ay kinabahan pa ako sa pag-aakalang masungit ang ama ng kasintahan ko. Pero habang tumatagal na pag-uusap namin, ay doon ko napagtantong mukhang mabait naman pala ang ama ni Marieta. Alam mo, iho, tatapatin na kita, ha? Simple lang ang aming pamumuhay dito sa probinsya. Kontento na kami kung anong meron kami. Ayos lang ba sa iyo yun? Diretsahang sabi ng ama ni Marieta. Ayos lang po sa akin, tay. Sanay naman po ako sa simpleng pamumuhay po. Tsaka ang mahalaga po sa akin ay hindi magugutom ang mag-ina ko. Sagot ko. Mabuti naman kung ganun, iho. Ay sandali lang. May tanong ko lang kung kailan niyo planong magpakasal nitong anak ko. Nakangiting sabi at tanong niya. Sinabi ko sa ama ni Marieta na bukod sa iniipon namin para sa panganganak niya, ay nag-umpisa pa rin kaming mag-ipon para sa kasal. Ang gusto kasi ng nobya ko, matapos niyang manganak, ay magpakasal na kami. Mabuti naman kung ganon. Dapat lang talaga pakasalan mo itong anak ko dahil kung hindi, abay, baka hindi ka na makakauwi pang buhay sa lugar ninyo. Pagbibirong wika niya pa. Alam kong biro lamang ang sinabi ng ama ni Marieta. Pero hindi ko pa rin maiwas ang kabahan matapos kong marinig ang mga katagang iyan. Sunod-sunod pa akong napalunok ng laway at pinagpapawisan ng malagkit. Kinabukasan ay maaga akong nagising para tulungan si Itay sa pag-aani sa bunga ng kanyang mga pananim na sitaw. Bala ko kasing magpa-good shot muna para kahit papano walang masabi sa akin ang magiging biyanan ko. Habang nag-aani na kami ay pinayuhan ako ng ama ni Marieta. Nabantayan ko umanong maigi ang mag-ina ko, lalong-lalo na sa gabi. Huwag ko raw hayaang mag-isa ito palagi dahil baka mamaya ay may hindi magandang mangyari. Po, bakit naman po, tay? Takang tanong ko. Basta, gawin mo na lang. At saka sabihan mo rin siya na magdamit ng itim pagsapit ng gabi. At huwag siyang lalabas kapag palubog na ang araw. Tugtong niya pang sabi. Kahit naguguluhan ay tumango na lamang ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig ipahiwatig ng hilaw kong biyanan, Sir Casper. Dahil sa kahit na tinanong ko siya kung bakit kailangan kong gawin iyon, hindi niya naman ako diretsahang sinagot. Mabilis lumipas sa mga araw at unti-unti na rin akong nasanay sa mga trabaho at gawaing bukid. Nung una ay aaminin ko talagang matinding pag-a-adjust ang ginawa ko para lang maipakita sa hilaw kong biyanan na kaya ko rin ang mga gawaing bukid at iba pang mga mabibigat na trabaho. Ngunit isang umaga ay nagulantang na lamang kami nang isang nakakapanindig balahibo ang bumulaga sa amin. May natagpuang bangkay malapit sa ilog. Ayon sa mga nakakakita, nakakaawa daw ang sinapit ng biktima sa kamay ng sinuman. Maglagay kayo ng asin at bawang sa bawat sulok ng kwarto ninyo, lalo na sa may bintana. Utos sa amin ni Itay. Sa anong dahilan po, Tay? Naguguluhang tanong ni Marieta. Basta, wag nang maraming tanong.
Gawin niyo na lang ang sinasabi ko. Mariing utos nito. Ano ba kasing nangyayari, Tay? Sabihin niyo na kasi kung bakit. Pangungulit ng aking nobya. Huwag ka ng maraming tanong. Sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Para din naman ito sa kaligtasan ninyong mag-ina. Muling wika ni Itay. Magsasalita pa sana si Marieta. Ngunit pinigilan ko na siya. At sinibayang wag nang makulit pa. Sumunod na lamang kami sa sinasabi ng kanyang ama. Sige po, Tay. Maglalagay na po kami ng asin. Maikling sagot ko na lamang. At saka isa pa. Kung ano man ang sinasabi ko sa inyo ngayon, ay wag na wag ninyo itong sasabihin sa tiya Maring nyo. Naiintindihan niyo ba? Seryoso at madiin itong sabi. Tumango na lang kami bilang sagot. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at bakit ito ginagawa ni Itay. Ngunit isa lang ang nasa isip ko. Baka may inililihim sila sa amin. Kainis naman, rinig kong sabi ni Marieta habang naglalagay kami ng asin sa kwarto. Ano na naman ang ikinakainis mo? Tanong ko. Hindi ko alam kung bakit pa kailangan natin gawin ito eh. Si tatay naman masyadong pamisteryoso. Ayaw pang sabihin kung para saan ito mga ipinapagawa niya sa atin. Maktol nitong sabi. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ni Itay kanina? Sambit ko. Oo, naririnig ko. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano ang dahilan at bakit ko pa magdamit ng kulay itim. Alam niya namang ayaw ko talaga magsuot ng itim na damit eh. Kasi parang lalaki. Naiinis nitong sabi. Kaya napabuntong hininga na lamang ako sa inasal ng aking kasintahan. Mahal, gaya ng sinabi ni Itay ay sundin mo na lang siya. Para sa ikabubuti naman ninyong dalawa ng magiging anak natin yan eh. Malumanay kong sabi. At hindi na ito sumagot. Kinagabihan ay maaga kaming nagpahinga. Ngunit mag-aaloonan na ng madaling araw ay hindi pa rin ako inaantok. Habang nakahiga at nakatitig sa kisame, ay nakarinig ako ng kalabog mula sa kusina. Dali-dali akong bumangon at saka dahan-dahang naglakad papunta sa kusina. Habang paparating ako doon, ay may naaninag akong bulto ng tao. Madilim sa parteng iyon ngunit dahil sa tulong ng liwanag ng buwan na nagmumula sa labas, malaya kong nakikita kung ano ang kanyang ginagawa. Tila may kinakain ito, ngunit hindi ko mawari kung ano ayon. Sino ka? Nauutal at natatakot kong tanong. Lumingon naman ito sa akin. Ngunit gano'n na lamang ang takot ko nang makita ang itsura nito. Kulubot ang muka at may mapupulang mga mata at matatalim na mga ngipin. Dahil sa takot ko ay agad akong nawala ng malay. Nakakahiya naman mga kaswang ang nangyari sa akin. Dahil sa kalalaki kong tao ay ganon ang kinahinatdan ko matapos makita ang karima-rima-rim na nilalang. Pero iyon talaga ang totoo. Inimatay ako matapos ko itong makita. Mahal, gising na. Arinig kong pukaw ni Marieta. Sabay tapik sa aking pisngi. Agad naman akong napasigaw nang maalimpungatan ako. Ano ba? Bakit ka sumisigaw? Nagagalit na tanong niya. Paano ako napunta dito? Takang tanong ko. Baliw ka ba? Malamang kwarto natin to eh. Kaya nandito ka. Sagot niya. Hindi. Kasi kagabi, hindi ako makatulog. At mga bandang launa ay nakarinig ako ng kalabog sa may kusina. Kaya pinuntahan ko at nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Meron itong kulubot na mukha, mapupula ang kanyang mga mata, at matutulis din ang kanyang mga ngipin. At may kung anong kinakain ito.
Hindi ko lang alam kung ano iyon. Hindi ko rin alam kung tao ba iyon o hindi. Salaysay ko. Oh, tapos? Tanong ng kasintahan ko. At para bang nangungutya siya at hindi naniniwala sa sinabi ko. Tapos ano? Dahil sa takot ay nawalan ako ng malay. Nahihiyang sagot ko nang maalalang nangyari sa akin. Bigla namang humagalpak ng tawa ang kasintahan ko at naguhikang panaginip ko lang raw ang mga sinasabi ko. Dahil sa tuwang totoo man ang nakita ko, bakit humihinga pa rin umano ako hanggang ngayon? At isa pa, bakit nasa kwarto ako? Hindi ko rin alam kung paano ako napunta dito. Naguguluhang saad ko. Ay, alam mo pa naginip lang yun eh. Okay, halika na at kumain na tayo. Anya. Pagkarating namin sa kusina ay iginala ko ang aking paningin. Ngunit wala naman akong nakita o napapansin na kakaiba. Habang kumakain kami hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang mga nakita ko. Hindi ko alam kung panaginip ba iyon o hindi. Sa pagdaan ng mga araw ay may napapansin akong kakaiba. Sa ikinikilos ni Tia Maring, hindi ito masyadong lumalabas sa kanyang kwarto. At kung lalabas man, ay laging nakatitig sa tiyan ni Marieta. Minsan ko ring nakita na tumulo ang kanyang laway. Habang titig na titig sa tiyan ng aking nobya. Marami pa akong napupuna kay Tia Maring habang lumilipas sa mga araw sa Caspar. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga napapansin ko. Iniisip ko na lang na baka nasasabik lang siya na magkaroon ng apo. Dahil hindi nakapag-asawa, kaya walang anak. Siguro baka kaya ganon lamang siya kung makatingin sa kinakasama ko. Ngunit habang tumatagal, ay hindi na normal ang mga nakikita kong ikinikilos niya. Dahil sa parabang takam na takam ito. Habang titig na titig sa tiyan ni Marieta. Mahal, wala ka bang napapansin na kakaiba kay Tia Maring? Minsang tanong ko kay Marieta nang nasa silid tulugan kami. Wala naman. Bakit? Balik na tanong niya. Kasi, nitong mga nakarang araw lang, napapansin kong palaging kakaiba ang mga titig niya sa tiyan mo. Ewan ko lang kung ako lang bang nakakapansin dito sa loob ng bahay. O guni-guni ko lang yon. Sagot ko. Paanong kakaiba? Takang tanong ulit niya. Sinabayan ko siyang huwag sana siyang magagalit sa sasabihin ko. Pero kasi hindi ko na kaya pang ilihim at ipinagsawalang bahala ang mga napapansin ko. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Ang sabi ko pa, parang may kakaiba sa ikinikilos ng matanda at parang, pinagdududuhan mo ba si Tia Maring na aswang, ha, Rone? Seryoso nitong sabi, kaya hindi ko na naituloy pang sasabihin. Ano? Hindi naman sa ganun, mahal. Ang akin lang. Hindi ko na naman naituloy ang sasabihin ko nang magsalita uli ito. Kung ganun, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Sige nga, ipaliwanag mo para maintindihan ko. Madaing sabi niya. Napatahimik na lamang ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Alam ko kasing oras na sabihin ko sa kanya kung ano ang tumatakbo sa aking isipan. Paniguradong away lang ang kahahantungan ng lahat. Kaya naman pinili ko na lamang ang manahimik at hindi na umimik pa. Huwag mo namang pag-isipan ng masama ang tiya. Dahil hindi mo alam kung kaano siya naghirap para lang mapalaki ako ng maayos. Simula nang mawala ang nanay ko, tapos pag-iisipan mo lang siya ng ganyan. Ronin naman, para ko na siyang nanay.
Galit na sabi niya. Pasensya ka na mahal. Hindi ko intensyong mag-isip ng hindi maganda. Malumanay na paghingi ko ng pasyensya. Kung maaari lang sana Ronnie, pakigalang naman ang aking tiya. Dahil simula noon ay siya na ang itinuturing kong ina. Malumanay ngunit madiin niyang sabi. Sabay talikod at naglakad na paalis. Nakailang beses ko pa siyang tinawag at pinabalik. Pero hindi niya ako nilingon. Sa halip ay tuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad palabas. Iniisip ko na siguro nga ay mali lang ako kay Tia Maring. Saglit ko pang natampalang noo at naitanong sa sarili kung bakit ko ba pinag-iisipan ng hindi maganda si Tia Maring. Dahil sa iyang nararamdaman ay pinilit ko na lamang na iwaglit sa isipan ang tungkol sa matanda. Mahal, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Siguro nga'y mali ako nang iniisip tungkol sa kanya. Pagsusumamo ko kay Marieta, kinabukasan. Talagang mali ka. Malamig niyang sagot. Patawarin mo na ako, mahal. Huwag ka na magalit sa akin. Pagsusumamo kong wika sa kanya at talagang hindi ko siya tinigilan hanggat hindi niya ako pinapatawad. Hindi nga naglaon, ay napatawad niya naman ako at nagkabati kami. Basta't kabilin-bilin niya niyang wag na wag ko raw pag-iisipan nang hindi maganda ang tiyahin niya. Bagamat nagkaayos na kaming dalawa ng kinakasama ko, ay hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko ang mga kababalagang nangyari. Nagtataka rin ako kung papaanong nahulaan ni Marieta na pinaghihinalaan kong aswang si Tia Maring. Hanggang sa isang gabing nasa kalagitnaan kami ng pagtulog, ay nagising ako dahil sa naririnig kong nag-iingay ang kinakasama ko at tila ba binabangungot siya. Nang tinignan ko naman siya ay hindi naman nag-iingay. Mahimbing itong natutulog. Ngunit nakita kong halos maligo na siya sa pawis. Base sa itsura ng kanyang muka ay tila ba nasasaktan ito. Napansin ko rin na nakalihis ang damit ni Marieta. Kaya naman agad ko iyong inayos. Subalit akmang aayusin ko na sana ang damit. Pero saglit na nanlaki ang mga mata ko. Nang makita kong tila ba may malagkit na likidong puti sa tiyan ni Marieta. Dali-dali ko namang pinuntahan ang biyanan kong hilaw at agarang ginising. Mabuti na lang at nagising rin ito kaagad, kung kaya't nagmamadali na kaming bumalik sa silid namin. Pagkarating namin sa silid, ay halos mapamura na ang aking biyanan. Kaagad niyang pinahira ng langis ang tiyan ni Marieta. Pagkatapos ay inayos niya ito. Hindi pa rin magising-gising ang kinakasama ko kahit anong yugyug ko sa balikat niya. Tay, ano po ang nangyari kay Marieta? Bakit hindi siya nagigising kahit anong yugyug ko? Imposible namang sa sobrang himbing ng tulog niya kaya hindi siya nagigising. Tanong ko sa biyanan kong lalaki. Walang hiya ka talaga. Hindi ba't binalaan na kita na huwag mong gagalawin ang mag-ina? Ito ang tatandaan mo. Kapag may nangyayaring masama sa anak at apo ko, ako mismo ang papatay sa iyo. Galit na sigaw ni Itay. At hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya o sino ang pinapagalitan niya. Tay, sino po ang kinakausap ninyo? Tanong ko. Ngunit wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa nangyari. Isa pa, maraming katanungang naglalaro sa aking isipan. Kinabukasan ay naging maayos naman ang pagkaramdam ni Marieta. Ano bang nangyari kagabi? Tanong ni Marieta. Hindi mo alam. Balik kong tanong sa kanya. Hindi eh. Ang natatandaan ko lang ay sumasakit ang tiyan ko. Yun lang. Sagot niya.
Muntik nang mapahamak ang dinadala mo. Sagot ko na ikinagulat niya. Ano? Malakas niyang sigaw. Ano ba? Huwag kang sumigaw. Saway ko sa kanya. Anong nangyayari dito? Humahangos na tanong ni Itay. Wala po, Itay. Nakakangiting sagot ni Marieta. Nakita ko rin si Tia na lumabas sa kanyang kwarto habang may hawak-hawak na mangkok. Ano yan, Tia? Tanong ng kinakasama ko. Wala. Tipid nitong sagot at naglakad na papunta sa kusina. Napansin ko ang matalim na tingin ni Itay kay Tia Maring na para bang may alitan silang dalawa. May hindi ba kayo pagkakaintindihan ni Tia Tay? Pansin ko parang iniiwasan niyo ang isa't isa. Tanong ni Marieta sa kanyang ama. Sandaling tumingin ang ama ni Marieta sa kanya at hindi umimik. Tsaka napapansin kong hindi na kayo nagpapansinan itong mga nakarang araw. Kaya naitanong ko lang, sambit ng kinakasama ko. Wala anak. Baka nagkataon lang. Nauutal na sagot ng kanyang ama. Sigurado po kayo, Itay? Wika ni Marieta. Oo naman. Ani ni Itay. Sige po, kung yan ang sabi niyo. Pero kung sakali mang meron kayong hindi pagkakaintindihan, ay kung maaari sana ayusin niyo. Ayoko kasing nakikita na hindi kayo nag-iimikan. Kayo na nga lang ang natitirang pamilya ko tapos mag-away pa kayo. Mahabang sabi nito. Ngiti lamang ang naitugon ng ama ni Marieta at hindi na nagsalita pa. Saglit naman akong tumingin sa gawi ni Tia Maring. Nakatayo ito di kalayuan sa amin at nakikita ko ang malungkot din ng muka. Ayos lang po ba kayo, Tia? Tanong ko kay Tia Maring. Tumingin naman ang ama ni Marieta at maging ang kinakasama ko ay napatingin na rin sa matanda. Oo. Ayos lang ako. Nakangiti nitong sabi at para bang nag-aalangan. Nilapitan naman siya ni Marieta at niyakap. Napansin kong napalunok ito ng laway at para bang balis at hindi alam kung ano ang gagawin. Panay rin ang tingin nito sa ama. Kung mayroon po kayong problema, nandito po naman kami. Pwede niyong sabihin sa amin nang sa ganun ay matulungan namin kayo, Tiyang. Wika ni Marieta. Oo naman, tsaka wala akong problema, Iha. Sagot naman ni Tia. Tahimik lamang ang biyanan kong lalaki at nakatingin lang sa magtiyahing nag-uusap. Maya-maya pa naglakad ito palabas ng bahay, kaya naman sinundan ko ito. Tay, sandali. Ayos lang po ba talaga kayo? Tanong ko sa kanya. Hindi sumagot ang biyanan ko. Sandali siyang natahimik at para bang nag-iisip muna ito ng malalim bago humarap sa akin. Kinawayan niya akong mas lumapit pa ako sa kanya. Iho, gusto ko mangako sa akin na poprotektahan mo ang mag-ina mo. Kahit anong mangyari. Seryoso niyang sabi sa akin. Ano po bang ibig ninyong sabihin, Itay? Naguguluhang tanong ko. Habang nakatingin sa kawalan, ay nagwika ang biyanan kong hilaw na hindi niya umano alam kung paano o saan hugot ng lakas para sabihin sa amin ang totoo. Sa kanya lang umano sasabihin ang lahat. Hahanap lang siya ng lakas ng loob para masabi ang mga bagay-bagay na matagal na niyang itinatago. Sige po, kung yan ang desisyon ninyo, igagalang ko po, Tay. Sagot ko. Hindi ko na nga kinulit pa ang ama ng kinakasama ko, Sir Casper. Hinayaan ko na lamang siya kung kailan siya handang sabihin
sa akin kung ano ba talaga ang ibig niyang tukuyin. Magmula kasi nang dumating kami sa bahay nila, ay palagi niya akong binibigyan ng babala at may mga pahiwatig pa siya. Pero hindi naman niya ako diniretsa kung ano ba talaga. Araw ng Biyernes noon, habang kami ay namimitas ng sitaw, ay naglakas na ako ng loob na sabihin sa biyanan kong Hilaw ang mga kakaibang napapansin at nararamdaman ko. Tay, may gusto sana akong itanong sa iyo at sana huwag po kayong magagalit sa akin. Panimulang wika ko. Sige, ano yun? Kasi po nitong mga nakaraang araw ay madalas kong napapansin si Tia Maring na nakatitig sa tiyan ni Marieta. Tsaka po napapansin ko rin kakaiba ang mga titig na ipinukol niya sa tiyan ni Tahasang, sabi ko. Pero napatigil naman ito sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Dahil sa pagkabigla ko ay hindi ko na ituloy na banggitin ang pangalan ng kinakasama ko. Bantayan mong mabuti ang asawa mo at huwag mong hahayaang makalapit si Maring sa kanya. Kung sakali mang lalapit si Marieta sa tiyahin mo, huwag mong alisin ang paningin mo sa asawa mo. Aniya sa seryosong boses. Ano hong ibig sabihin ninyo, Tay? Pwede po bang sabihin niyo sa akin kung ano ang totoo? Gulong-gulo na po talaga kasi ako eh. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyayari. Kaya pakiusap, Tay. Sabihin po ninyo sa akin ang totoo. Pakiusap ko sa kanya. Sandaling natahimik ang Hilaw kong biyanan. Ang buong akala ko ay bigo na naman ako makakuha ng sagot. Subalit makaraan lamang ang ilang sandali ay huminto siya sa ginagawa at hinarap ako. Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero ipangako mo muna sa akin na hinding-hindi ito makakarating sa anak ko. Maliwanag ba? Tumango ako at nagwikang huwag siyang mag-alala dahil hinding-hindi makakarating kay Marieta kung anuman ang usapan namin ngayon. Humugot muna ng malalim na hininga ang matanda bago muling nagsalita. Aniya, hindi naman umano nila kaano-ano si Tia Maring. Maging si Marieta ay hindi niya totoong tiya si Maring. Natagpuan niya lang raw kasi si Tia Maring sa palayan. Duguan ito nang makita niya. Sugatan si Tia Maring at walang malay daw. Dahil sa awang nararamdaman niya, ay inuwi niya ang babae at ginamot ang mga sugat nito. Anya pa, inabot ng 3 araw bago nagkamalay ang babae. Noong magkamalay naman ito, ay tulala ito at hindi nagsasalita. Sinusubukan umano niyang tanungin si Tia Maring kung ano ang nangyari o kung naalala pa ba nito ang mga nangyari. Subalit na isang litrang sagot ay wala siyang naririnig sa babae. Naisip niyang baka matinding trauma ang sinapit ng babae. Kaya hindi na niya muna ito kinulit ng kinulit para tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi niya rin ito pinaalis sa bahay niya, gawa ng nakitaan niya naman ito ng kabaitan. Naging malapit naman ang asawa niyang buntis kay Maring. Palagi umanong magkasama ang dalawa, kaya't naging panatag na rin siya. Subalit isang gabi, nagulat na lamang raw siya nang biglang may sumalakay na aswang sa bahay nila. Saktong papasok pa lamang raw ang asawa niya sa loob ng bahay dahil sa naglagay ito ng pagkain ng aso sa labas. Kaya naman nagulat na lamang siya nang biglang sumigaw ang asawa niya. Patakbo siyang pumunta sa pintuan para alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. At nang makita niya iyon ay doon na nga siya labis-labis na nanlumo.
Gawa ng nakita niyang dinambahan na ng nilalang ang asawa niya at kinakagat na nito ang balikat. Pero ang mas ikinagimbal niya ay noong nakita niya si Tia Maring. Galit na galit ito at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang namumula ang mga mata nito at nag-iba ang wangis. Tapos ay walang pagdadalawang isip na nakikipagbuno sa aswang na kasalukuyang kinakaladkad ang asawa niyang buntis. Tumulong na rin siya sa pakikipaglaban sa aswang, gawa ng nalalapit na ang kapanganakan ng asawa niya. Kaya't gano'n na lamang ang pag-aalala niya dito. Hindi naman tinigilan ni Tia Maring ang nilalang hanggat hindi iyon napapatay. Hanggang sa hindi katagalan nga ay tagumpay na napatay ni Tia Maring ang nilalang. Subalit hinimatay naman ang asawa niya kung kaya't mabilis na nila itong isinugod sa paggamutan. Pagkarating nga sa ospital, saktong iniluwal lang ng asawa niya ang anak nila at sa kasawiang palad ay binawian na ito ng buhay. Kaya naman magmula noon ay si Tia Maring na ang tumatayong ina ni Marieta. Nga pala, noong malaman niyang aswang rin si Maring, ay sinubukan niyang palayasin raw ito. Subalit nagmakaawa si Tia Maring. Gawa ng nangako raw ito sa asawa niyang kahit ano pa man ang mangyari, ay hindi nito pababayaan ang sanggol. Dahil sa gulong-gulo na siya ng mga panahong iyon, kung kaya't napapayag na rin siya sa pakiusap ng babae. Kaya naman sa paglipas ng panahon, ay ito na ang tumayong ina ni Marieta. Ibig niyo pong sabihin, Tay, aswang po si Tia Maring? Hindi makapaniwalang sambit ko. Oo, pero mabait siya at hindi siya nananakit ng ibang tao. Wika niya. Nung isang gabi po na ginising ko po kayo, sino po yung kinakausap niyo? Si Tia Maring po ba yun, Tay? Tanong ko muli. Hindi siya, kundi ang kapatid niyang demonyo. Sagot nito. Akala ko po wala siyang pamilya, kaya ayaw niyang umalis sa poder ninyo. Nagugulo ang tanong ko. Meron. Ngunit ayaw niya nang bumalik sa pamilya niya. Bakit naman po, Tay? Tanong ko ulit. Dahil pinipilit nilang pumatay ng tao si Maring para gawing pagkain. Ngunit ayaw ni Maring, kaya pinapahirapan siya at ikinulong. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon para tumakas, ay hindi na siya nag-atubili pa. Tumakbo na siya ng tumakbo hanggang sa makarating siya sa aming palayan. Saad ng ama ni Marieta. Paano niyo po nalaman ang lahat ng ito, Tay? Muli kong tanong. Batid kong nakukulitan na siya sa kakatanong ko. Kaya lang ay talagang may bumabagabag sa akin at hindi pa ako kumbinsidong mabait nga ang matandang si Tia Maring. Kaya naman marami pa akong mga katanungang nais kong masagot niya. Sinabi naman ng hilaw kong biyanan na sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang ikwento sa kanya ni Tia Maring ang lahat-lahat. Dahil sa mga nalaman ko, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nangangamba na ako para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Gusto ko mang sabihin ang totoo sa kinakasama ko. Ngunit alam kong hindi siya maniniwala sa akin. Isa pa ay nangako ako sa kanyang amang hindi ko ipaparating sa kanya ang tungkol sa sekreto ni Tia Maring. Gaya nga ng sinabi ng ama niya, mabait si Tia Maring. Ngunit hindi kami pwedeng magpakampante. Gawa ng palagi na itong ginagambala ng mga kaanak para lamang maghanap ng taong mabibiktima. Baka biglang gipitin ng mga kaanak ang matanda
at piliting kunin ang mag-ina ko. Basta't samot-sarit na ang tumatakbo sa aking isipan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot na rin akong iwan mag-isa si Marieta sa bahay. Gawa ng baka mamaya ay bigla na lamang sumugod ang angkan ng matanda at sa pilitang kunin ang mag-ina ko. Buti sana kung kagaya noon na medyo bata-bata pa si Tia Maring, kaya naipagtanggol niya ang ina ni Marieta. Iba na ang sitwasyon ngayon. Gawa ng matanda na ito at baka isang tulak lang na mga kauri nito ay sasalampak na lang ito sa lupa. Mahal, may problema ba? Untag na tanong ni Marieta nang makita niyang panay ang pagbuntong hininga ko. Wala naman, mahal. Nakangiting sagot ko. Sigurado ka? Napapansin ko kasing malalim ang mga iniisip mo at parang may dinadala kang problema. May iniisip lang ako, mahal. Saad ko. At ano na naman? Nakanguso niyang tanong. Iniisip ko lang kung ano ang kasarian ng magiging anak natin. Kung ito ba ay lalaki o babae. Pagsisinungaling ko na lamang para hindi na magtanong ng magtanong si Marieta. Tumango-tango naman siya at mukhang naniwala naman sa sinabi ko. Isang gabi ay nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Kaya lumabas ako para umihi. Ngunit habang papalabas pa lamang ako ay nakarinig ako ng boses sa likuran ng bahay. Kaya naman dahan-dahan na akong naglakad papunta sa likuran ng bahay. Nang sa ganon ay hindi ako mapansin ng kung sino man ang nag-uusap doon. Nang nasa likuran na ako ng bahay, ay mabilis na akong naghanap ng mapagkublihan. Sa tulong naman ng liwanag ng buwan, ay kitang-kita ko si Tia Maring at ang isang lalaki na nakahubad, na tila ba nag-aaway ang mga ito. Dinig na dinig ko pa ang kanilang pinag-uusapan. Huwag kang magkakamali na sakta ng pamilya ko, Orlando. Wika ni Tia Maring sa galit at mariing boses. Pamilya? Nagpapatawa ka ba, Maring? Kami ang pamilya mo, hindi sila. Galit na wika ng lalaki sa garalgal na boses. Oo, pamilya ang turing ko sa kanila. Simula nung kupkupin nila ako at itinuring na bahagi ng pamilya nila. Kaya wag na wag mo silang sasaktan. Walang alinlangang sagot ni Tia Maring. At kami, itinatakwil mo kami na tunay mong kalahi. Ganon. Mas pinapaboran mo pa ang pamilyang sinasabi mo kaysa sa amin. Saad ng lalaki. Tama ka. Simula noong pinapahirapan at ikinulong niyo ako, ay pinutol ko na ang anumang ugnayan na meron sa atin. Lubayan niyo na ako at ang pamilya ko. Dahil kahit kailan ay nakahanda akong ipagtanggol ang pamilya kong ito. Itrinato nila ako ng maayos at hindi nila pinandirihan o ano paman. Sapat na sa akin para panghawakan kong pamilya ang turing nila sa akin. Madiing sabi ni Tia. Ang lakas naman ng loob mo para itakwil kami. Bakit? Sa akala mo ba hindi ka nila kamumuhian kapag nalaman nila ang tunay mong pagkatao? Sabi ng kausap ng matanda sa garalgal pa rin na boses. At halata ritong nagpipigil lamang sa galit. Huwag kang mag-alala. Matagal na nilang alam at tanggap nila ako. Taas noong sagot niya na mas lalo namang ikinagalit ng lalaki. Pagsisihan mo ang ginawa mong pagtalikod sa ating lahi, Maring.
Sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo at nang itinuturing mong pamilya ang ginawa ninyong pagpaslang sa aking anak. Galit na sabi ng lalaki. At sa isang kisap mata ko lamang ay bigla na lamang iyong nawala. Sa halip ay isang pangkaraniwang aso ang nakita kong mabilis nang kumaripas ng takbo papalapit sa matanda. Subukan mong saktan sila at hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Madiing sagot ni Tia. Kitang-kita ko kung paano humaba ang kanyang kuko at agarang nagpalit ng anyo. Gaya nung asong papasugod sa matanda, ay naging isang kakilakilabot na nilalang rin ang matanda. Nananatiling pinagmamasdan ko lamang kung paano maglaban ang dalawa. Nagtagisan sila ng lakas at bilis. Makalipas ang ilang sandali, ay bumagsak sa lupa ang itim na aso. Bumalik din sa anyong tao, si Tia Maring. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa dito. Dahil kung hindi ay talagang papatayin na kita. Pasalamat at kahit ganon ang naging trato niyo sa akin, ay may natitira pa akong kunting awa sa iyo. Sigaw ni Tia. Kahit hirap na hirap ay pilit pa ring tumayo ang lalaki at humarap kay Tia. Babalakyan kita, Maring, at sisiguraduhin ko sa iyo na papatayin kita sa mismong harapan nila. Galit nitong sabi. Sabay alis at naglaho sa karimlan. Maya-maya pa ay nagsalita si Tia. Lumabas ka na dyan. Alam kong kanina ka pa nagtatago. Malumanay nitong sabi. Binayo ako ng kakaibang takot sa isipan. Baka may gawing masama sa akin ang matanda. Baka nagalit itong pinapanood ko sila kung paano maglaban ng isa pang aswang. At baka gawin niyang hapunan ang mga lamang loob ko para walang makakaalam. Nakita ko siya kung paano naging isang nakakatakot na aswang. Ang sabi ko, lumabas ka na dyan. Huwag mong intayin ako pa mismong lalapit sa kinaroroonan mo. Muling wika nito. Kaya kahit natatakot ako, ay lumabas pa rin ako. Nanginginig ang tuhod ko at kamay. Halos maihina rin ako sa aking salawal sa tindi ng kaba at takot na aking nararamdaman. Nang makalabas na ako sa aking pinagtataguan, ay lumapit ito sa akin nang nakangisi at hinawakan ang aking balikat. Alam kong natatakot ka sa akin at alam ko rin na nakita mo ang buong pangyayari kanina. Pero wala kang dapat na ipag-alala dahil hindi kita sasaktan. Malumanay nitong sabi. Totoo pa lang, aswang kayo. Nauutal at nanginginig kong wika. Oo, pero hindi ibig sabihin no na pumapatay na ako ng tao. Kung ganun po, paano kayo nabubuhay? Hindi po ba't kailangan yung uminom ng dugo ng tao o kumain ng lamang loob kagaya ng mga napapanood sa palabas? Natatarantang tanong kong muli. Dugo ng hayop ang iniinom ko. Kahit minsan ay hindi ko pa natikman ang dugo ng tao o yung sinasabi mong lamang loob ng tao. Paliwanag ng matanda. Bakit naman po? Tanong ko ulit. Ay naku namang bata ka. Ang dami mo namang tanong. Para kang reporter. Pero sige, sasagutin ko pa rin ang mga tanong mo. Kapag dugo ng taong iinumin ko, ay hahanap-hanapin yun ang katawan ko. At kailangan kong pumatay ng tao para doon. Dahil oras na makatikim na ako at titigil ko na ang pag-inom ng dugo na mula sa tao, ay manghihina ako hanggang sa ikakamatay ko na iyon. Naintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin? Salaysay niya. Kuryosidad na tinanong ko rin siya kung pati ba ang buntis
Kahit na malayo ito ay naaamoy ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan ng mga buntes. Naririnig ko kasi ito noon. Tama ka. Alam kong nag-aalala ka sa mag-ina mo. Kahit hindi mo sabihin ay alam kong nag-aalala ka na baka saktan ko sila. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako nananakit ng tao. Lalo na sa pamilya ng nobya mo. Dahil pamilya ko na rin ang turing sa kanila. Tugon ng matanda. Salamat naman po tiya kung ganun po. Tanging sambit ko na lamang. Marami pa akong tinanong sa kanya at lahat ng iyon ay binigyan niya ng linaw. Kaya kahit papano ay nabawasan ang takot na aking nararamdaman. Kinabukasan ay sinabi ko kay Itay ang mga nangyari. Talagang hindi sila titigil agad hindi nila nakukumbinsi si Maring na sasama sa kanila. Seryosong sabi ni Itay. Kaya pala ganun ang sinabi ng lalaki kagabi, Tay. Wika ko. Ang ikinakatakot ko lang ay ang kaligtasan ninyo. Dahil malakas talaga ang kutob ko na babalik sila dito para purasahang kunin si Maring. Seryosong wika ng ama ni Marieta at napapabuntong hininga na lamang. Ano po ang gagawin natin, Tay? Papayag na lang po ba kayong parasahing kunin si Tia Maring ng pamilya niya? Narinig ko rin kasing may importanteng gagampanan si Tia Maring, kaya sa pilitan talaga siyang dito. Tanong ko pa. Magsasalita na sana ang ama ni Marieta nang may biglang nagsalita mula sa likuran. Sinong kukuha kay Tia Maring? Tanong ni Marieta mula sa aming likuran. Dahilan para mapalingon kami ng sabay ni tatay. Nakita ko si Marieta na nakakunot ang noo. Kanina ka pa ba dyan? Agarang tanong ng ama niya. Kararating lang po, maiksing sagot niya. Sino po ang kukuha kay Tia Maring, Itay? Tanong niya ulit. Sandaling tumingin sa akin ang ama ng kinakasama ko. Sa mahinang boses ay sinabihan ko itong, siguro, iyon na ang tamang oras para malaman ni Marieta ang totoo. Baka kasi kapag hindi niya pa sinabi dito ang totoo, ay pagsisisihan niya sa bandang huli. Muling binalingan niya ang anak at sinabihang mag-usap umano sila ng masinsinan. Nagwi ka naman si Marieta na sabihin na sa kanya ang dapat sabihin. Dahil sa magmula noong dumating kami sa kanilang probinsya, ay marami na siyang napapansing kakaiba. Isa pa, ano umano ang tungkol sa kanyang tiyahin. Lakas loob ng sinabi ng ama ni Marieta na hindi umano nila kamag-anak si Tia Maring. Hindi nito kadugo at hindi rin kadugo ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, Itay? Papaanong hindi ninyo siya kadugo? Nagugulo ang tanong ng kinakasama ko. Ikwento naman ni Itay ang buong katotohanan sa kanya. Noong una ay ayaw pa nitong maniwala. Ngunit dahil si Tia Maring na mismo ang nagsabi sa kanya, noong lumapit na ito, ay halos mahimatay ang kinakasama ko. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin ito? Mangiyak-ngiyak niyang sabi at may halong galit at pagtatampo. Pasyensya ka na, Marieta, anak. Natatakot kasi ako na baka... Hindi na naituloy pa ni Tia Maring ang kanyang sasabihin nang magsalita ang kinakasama ko. Na baka ano? Na baka kamuhian kita? Na baka matakot ako sa iyo? Ganun ba? Galit niyang wika. Mahal, huminahon ka. Baka makaapekto sa baby natin yan. Maging ako ay hindi rin makapaniwala nung una. Ngunit nang malaman ko ang buong pangyayari ay
Doon ko napagtanto na hindi siya masama. Malumanay kong sabi, sabay hawak sa kanyang kamay. Anak, patawarin mo si Itay. Kung inilihim ko sa iyo ang totoo, natatakot lang kasi ako na baka hindi mo siya matanggap. Sabi ni Itay. Tay naman, bakit po ganyan? Siya ang nagpalaki sa akin kaya kahit sino pa siya ay tatanggapin ko ng buong buo. Tuluyan ang umiyak ang kinakasama ko. Kaya naman pilit ko siyang pinapakalma. Gawa ng baka mapano pa siya at ang dinadala niya. Salamat anak. Tanging sambit ng kanyang ama at hindi makapaniwalang matatanggap agad ni Marieta ang buong katotohanan. Ang akala nila kasi ay magagalit o kaya ay kamuhian ni Marieta si Tia Maring at palalayasin ito. Kaya inilihim nila ang tungkol sa pagkatao nito sa mahabang panahon. Ayos lang po Itay. Naiintindihan ko po kayo pero sana po sinabi niyo ng mas maaga. Mangyak-ngyak na sagot ng kinakasama ko. Sabay yakap sa kanyang ama. Buong pusong nagpapasalamat si Tia Maring kay Marieta. Dahil sa kahit na iba ang katauhan nito, ay hindi ito kinamumuhian ng kinakasama ko. Maluha-luha pang hinawakan niya ang kamay ni Marieta. Ano po ba kayo? Para ko na kayong ina. Pinalaki at minahal niyo ako na parang tunay na anak. Kaya wala akong karapatan na magalit sa iyo. Isa pa, kahit ano pa man ang magiging anyo mo ay buong puso kitang tatanggapin. Dahil kayo lang po ang nag-iisang Tia Maring ko. Wala nang iba pa. Nakangiting saad ni Marieta at walang pag-alinlangan niyang niyakap ito. Sobrang saya namin dahil sa wakas ay magiging maayos na ang lahat sa amin. Ngunit akala ko lang pala iyon dahil hindi pa pala. Tuwing gabi ay may nararamdaman kaming umaaligid sa labas ng bahay. Kaya lagi kaming nakahanda sa anumang mangyayari. Mahal, natatakot ako. Minsang wika sa akin ni Marieta. Nang maramdaman na naman naming may umaali-aligid sa labas ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Huwag kang mag-alala. Nandito ako at sina Itay. Poprotektahan ka namin. Wika ko, sabay halik sa kanyang noo. Hindi ko kakayanin kung may mangyari masama isa man sa inyo. Walang masamang mangyayari sa amin, okay? Tsaka manalangin tayo sa taas na tulungan tayong malampasan ang lahat ng ito. Wika ko. Nang tumahimik na ang buong paligid, ay tsaka pa lamang nakatulog muli si Marieta. Hindi naman kami naglakas ng loob na labasin at harapin ang aswang na umaali-aligid dahil sa nag-aalala si Tia Maring na baka mapano kami. Kahit nakatingkati na si tatay na labasin ang aswang para itaboy, ay mariin pa rin siyang pinipigilan ito. Hanggang sa isang pagkakataon nun, Sabado ng gabi, mga bandang 8:00, habang kami ay kumakain, ay bigla kaming nakarinig ng malalakas na kalabog sa bubong na animoy may inihagis na malaking bato. Ano yun? Natatakot na sabi ni Marieta. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Saad ni Tia. Tsaka naglakad palabas. Tinawag siya ni Itay. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nang makalabas na ito ay sumigaw ito. Habang kami naman ay nakadungaw lang sa bintana. At para tignan kung ano na ang nangyayari. Lumabas ka dyan. Ako ang harapin mo. Malakas nitong sigaw. Maya-maya pa'y lumundag mula sa bubungan ang isang lalaki. Talagang hindi ka na nadala sa ginawa ko sa iyo nung nakaraan, Orlando.
Madiin na saad ni Tia. Di ba? Sinabi ko sa'yo, nababalikan kita. Nakangising sabi ng lalaki na nagngangalang Orlando. Nakangising hinamon siya ng lalaki at nagwikang kapag matalo umano ng lalaki si Tia Maring ay malaya na raw biktimahin ng mga kaanak nito ang pamilyang pinoprotektahan ni Tia Maring. Pero oras na matalo ito ay nangangako silang titigilan na nila ang matanda at kahit kailan ay hindi nabubulabugin pa. Agara namang sinang-ayunan na matanda ang sinabi ng kalaban. Mabilis namang sinugod nito si Tia at pinagkakalmot, pero tudo ilag naman si Tia. Agad namang nagpalit ng anyo si Tia at nakipaglaban. Lumipas ang 30 minuto ay wala pa ring natatalo sa kanila. Maraming natamo na sugat si Tia Maring sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ngunit hindi pa rin ito sumusuko. Akmang tutulong na sana kami ni tatay, pero sinigawan kami ni Tia Maring at sinabayang wag na wag kaming mangingialam. Laban niya iyon, kaya't siya ang tatapos upang sa ganon ay matigil na ang panggagambala ng mga pesteng kaanak niyang walang magawa sa buhay kundi ang bulabugin ang tahimik niyang buhay. Umabot ng 1 oras din bago natapos ang laban. Nagtagumpay si Tia Maring sa laban, kaya sobrang saya namin. Nang makabalik na siya sa loob ng bahay ay agaran siyang ginamot ni Marieta. Ayaw pa sana ni Tia Maring na lumapit sa kanya si Marieta, gawa ng baka mapano pa ito. Nagwika naman si Marieta na ngayon pa ba umano siya matatakot at iiwas sa tiyahin niya. Gayong itinaya nito ang sariling buhay, wag lamang siyang masaktan at ang pamilya niya. Sa awa naman ng Diyos ay tumupad sa usapan ang kaanak niyang si Orlando. Hanggang sa tuluyan na nga kaming namuhay ng matiwasay. At salamat din sa Diyos, lumipas sa mga ilang buwan, nanganak na si Marieta ng napakagandang anghel. Oo, babae ang anak namin, ang aming panganay. Sa ngayon po ay meron na kaming 3 anak na malalaki na at kasalukuyan pa ring naninirahan dito sa Iloilo. Si Tia Maring po ay matagal na ding patay. Siguro mga 5 years na. Namatay siya sa katandaan at wala naman siyang pinamanahan sa pagiging aswang. Ewan ko kung bakit nangyari ganon. Pero may ganon siguro talaga. Ang gulo, no? Pero may ganon talaga siguro. Aswang na wala nang ipapamana. Kumbaga walang saling lahi. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po kung mapapaunlakan man ninyong ibahagi sa inyong channel itong aking kwento. Lubos na gumagalang, Ronnie Guapohon. Alright.